si Bunso. Ba't ayaw mo akong tabihan? Pa! Pa! Nasa likod yun. Lahada. Lahada ba? Lahada ba? Sabi po kasi wala po. Yung po sabi sa amin amisahan na lang daw po. Yung ano, yung punin ni doon sa multicam ng puti, patanggal. Yung tela doon. Ako ang mag-ano. Si Mama mag-video. Yung alagay ng gawing belo. Pwede yun ano, pwede po yun ano. Pwede, meron po kay Madam. Ng cord. Meron po, yung tela na lang pwede po yun ano. Yung telang puti doon, pwede gawing belo. Belo, ayun, ano. Kasi ang sabi po sa kanila, may isa lang po. Kasi sabi ni Father, may isa lang kasi hindi man sila wala silang ganyan. Oo, okay na ba? Walang ganyan. Wala. Yun ang usapan na ito. Wala. Wala. May panyo po kayo, may panyo. Abalutin yan at kailangan po yan. Kami, dilaw po yan. Bakit naman? Kaya na. Kailangan po. Pero nag-blur. Why? Bakit? Natawanan po ako ng aking inaanak na maganda. Nagmana sa kanila. Sa naman ng Espiritu Santo. Amen. Sumayo ang Panginoon. Mga kapatid, ay nagiging ngayon para samahan si Edwin at Annalyn sa pagsabi ng ika-23 taon sa buhay pamilya na nabiyayaan ng dalawang anak. Salamat sa Panginoon, sila'y nandito ngayon. Kapwa umahanap kasama natin para magpasalamat sa biyaya ng Panginoon. Sa pagkakataon tayo nagkakamali ng dasal at pagkukulang, ay muli umamin, tuminakawa at kapatawaran. Inaamin ko sa mapapamalit ng Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ang nagkasala sa isip sa tao sa aming pagkukulang. kaya sinasanto sa mahal na Virgen Maria, sa lahat ng mga anghel na kawalan, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon
Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay ng walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin ang makapangyarihan, San Efren at Anagin ay iyong pinagtanggol at pinalakad ng magkaisa sila sa kalooban. Tuwangan mo sila sa kalampasan at kasiyahan. Paunarin mo sila at alisay sa pagmamahal upang sila ay kapwa maging banal. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang banal. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Sinabi ng Panginoon, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makasalanan, makasama at makatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa limpahon. Inilapit sa tao at ikinaubayan dito ang pagbibigay ng pangalan ng mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o maiyak. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama ng tulong niya. Kaya pinatulog ang Panginoon ang tao. Samantalang naihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinagbilog ang laman sa tapat nito. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula niya. Ito ang dahilan, kaya iniwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila ay nag-iisa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang bawat tao sa Panginoon may tao. Ang maalam na adhikay sumusunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya, uunlad ang kanyang buhay. Sa tahanan, ang asawa ay parang kabasan na mabuhay. Bagong kanina o ibon sa may gulang ang anak niya. Ang sino man kung Panginoon ay kusang susundin. Buhay niya ay uunlad at laging pagpapalaan. Mula sa Sion, pagpapala ng ating Diyos ay tanggapin at makita habang buhay. Pag-unlad ng Jerusalem, ang magiging iyong ako, nawa ikaw ay abutin, nawa'y maging mapayapa itong bayan ng Israel.
ko